Good day guys! So today, pag-uusapan natin yung process kung paano magpasa ng cards sa PSA, BGS, or CGC. Yung process na sasabihin ko sa inyo, ito yung mga ginagawa kong process para ipasa yung mga cards natin sa USA. So, ito yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin kapag magpapasa kayo sa grading company. So, bago ang lahat, may pag-giveaway tayo is either mystery slab or mga random hits. So, all you have to do is comment, like, and share this video. Once na umabot tayo ng 1,000 views and 100 likes, magpapamigay tayo ng mga hits or slabs. Depende kung ano yung mauna. If you wanna join, just comment your anything. Comment what card do you want or what card do you dream to have. Anything under the sun. Just to interact to us guys. And that's it. So, start na. So, nandito tayo sa website ng PSA. So, kung makikita nyo, meron start submission, orders, and marami pang iba. So, nakapag-prepare na ako ng isa-submit. So, nakapag-check out na ako sa lahat-lahat. And, gagawa na lang tayo ng example for this. So, if meron kang collector's club, mas mura kang ang inyong babayaran kasi mas privilege nila yun, mas mura. Is either TCG or sports card. So, better pili kayo ng yung mga club membership kasi minsan nagse-sale sila sa TCG pero sa sports card wala. Pero pwede ka pa rin magpasa kahit walang mga tawag dito, walang mga club collector. So, click natin yung start. So, iPad pala yung gamit ko. So, build your card submission, start. So, kung makikita nyo dito, meron na akong isa-submit. So, for the sake na this video, click nyo submission. Trading cards or pwede ring packs, coins, or oversized like jumbo cards. So, magpapasa tayo ng trading card game. Then, select this. Then, dito, kung may autograph ba yung card or gusto mo lang ipag-grade or review or crossover or reholder. So, gusto lang nating ipag-grade. So, select this. Then, dito nyo makikita yung mga turnaround at saka yung kailangan na cards. So, yung price dito is per item and maximum value. Ano yung maximum value? Kunyari, ito yung pinili mo. More than that na value ng card. Kunyari, nagpasa ka ng isang card na more than $200 yung ano. I-grade nila yun. Kaso, pag nag-PSA 10, magkakaroon ng upcharge. And ayan, may makikita ka 20 item minimum. So, kailangan mo 20 cards para sa ganitong service level. If isang card lang naman yung sasubmit mo, gusto mo mabilis like mangas or high value cards, pwede naman value plus. Take note guys itong prices na pinapakita ko sa inyo sa PSA, hindi pa kasama yung taxes, shipping, and pabalik shipping. Kasi magtataka kayo bakit pag naniningil yung mga graders is medyo mahal like 1925 kasi nga yung service niya meron pang shipping, meron pang taxes kasi pag uwi dito guys may tax tayong babayaran pag above 10,000 up. So sabihin na natin piliin natin tong value plus. Kasi itong sa value plus, wala siyang nakalagay na, hindi siya naka-indicate ng 20 business, tawag dito. Hindi siya naka-indicate ng kung ilang card. So, kahit isang card lang yung sasubmit mo, okay lang. So, dito,
Type natin Van Gogh Pikachu. Dito naman guys, kung ano yung card nyo, pwede nyo yung i-type na lang, lilitaw na lang yan eh. Pero kung hindi nyo makita, pwede nyo yung search sa Google or eBay, or kung hindi nyo alam kung saan set galing, pwede nyo gamitin yung Google Picture. Pokemon Van Gogh ay Gray Felt Hat Pikachu. Ako kasi alam ko na, so ayan, lalabas lahat ng klase ng Gray Felt Hat. So pipiliin natin to. Kung yung maximum insured, so maximum na $500 yung ikakabit natin, which is yun naman. So okay na yung card. $500 siya. So ang next naman natin is checkout. Dito na yung shipping na maano. So, ito yung Van Gogh Pikachu. Proceed to checkout tayo. Take note guys, itong $39.99 is hindi pa kasama yung shipping papunta, hindi pa kasama yung shipping pauwi. Wala pang taxes dyan guys. So, makikita nyo dito, ship on your own. Ibig sabihin, kayong mag-ship sarili nyo. May bibigay silang address and lahat-lahat. So, sila nang bahala doon. Then, piliin natin is insured shipping. Yung insured shipping, guys, if wala kayong FedEx account. So, i-insured nila yung card mo kung magkano yung service level na kinuha mo. So, review, checkout. So, $109. So, $110 in total para mapag-grade tong isang card. Hindi pa kasama dyan yung shipping papunta. Kasi yung shipping papunta is around nasa 5K yung papuntang yung papuntang US. Then pagka-uwi, yung card is may tax yan. Sa FedEx lang naman sila nagpapadala. So ano yun natin? Wait lang. Review order, ship back to me, and review order. So, ayan yung lalabas. Insured shipping, $69.99. So, ayan guys. I-ship na natin. So, lalabas tayo sa how to pack your order. So, ipiprint nyo yung document nyo papunta dun. So, kunyari, meron tayong document na na-print na. Ito yung mga document na na-print na natin. Isasama natin sa packaging yun. So, ayan, Gray Felt Hat Pikachu. Ayan yung, dito nyo rin makikita sa page na to kung paano ipack, anong kailangan gawin. Lahat ng step by step nandito. So, tingnan nyo na lang. Then, dito nyo ipapaship. Kung via USPS, dito sa address na to. Pag via FedEx, dito sa address na sa baba. So, next. So, na-print na natin yung mga kailangan natin sa PSA. So, ito. So, meron na tayong order number. Ayan, economy, submission number, and everything. So, ang gagawin natin dyan is, so dito meron tayong PSA copy 1 plus PSA copy 2. Yun yung sasubmit natin kasama dun sa box. So, itutupi lang natin ganito. Tapos, isasama natin sa ating shipment. Ito si Van Gogh Pikachu. Babalutin natin siya. Kailangan natin siya ng first carton. And if multiple, if multiple submission kayo, dapat sunod-sunod yung pagkakalagay nyo ng inyong cards. Kasi if iba-iba, mas matatagalan si PSA alamin yan. Kaya yun dapat. Take note lagi yun guys. Dapat kung multiple cards, kung paano nyo inano sa inyong system, dapat ganun. Example dito. Then bubble wrap. Ayan. Example lang yun guys. Hindi ako ganyan magpack. So, pwede na natin siyang paliparin. Tapos, itong label na to, itong label na nandito, ikakat natin yan.
Tapos ididikit natin dito para yun yung i-scan ni PSA. Then isasubmit. So yung next video mapapanood nyo is nasa FedEx ako. And ibang cards yung isasubmit ko kasi nga ito yung mga napasa ko na. Kaya example ko lang para makita nyo kung paano ako magpasa sa FedEx. So ayun guys, let's go. So nandito na ako sa FedEx. Ngayon gagawin ko is alamin ko kung nagkakasunod-sunod ba yung mga bawat cards. So double check ko muna ulit. Kasi sabi ko nga kanina, if hindi sila sunod-sunod, yung tendency is pwedeng mapatagal yung process ng grading. Opo. Tama ba? Opo, 41. Tapos kailangan mo din alamin kung ilang cards yan. So ngayon rini-recount ko sila kung tutugma sa 41 cards. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. So total of 41 cards. So ganun ulit. Isa-sandwich natin siya sa carton. Then rubber band. Don't use tape guys. Don't use tape kasi masisira and hindi nila advisable yung tape. Mas mahirap kalasin pag tape. Possible masira pa yung cards na nasa loob. Just use rubber bands or kahit ano. Basta wag lang yung nadidikit. So ayan yung copy natin. So yan batch na yan is nasa grading na. And ayan, sasama natin sa ating package yan. Tutupi natin. Tulad nung sinabi ko sa inyo kanina. And sasama sa package. So umabot pala ng shipping natin is around 5,000 pesos papunta. So, ganun kamahal yung shipping papunta pa lang. Then, iba pa yung pauwi at saka yung taxes niyan. Pwede nyo linisin yung cards nyo before passing it or if putik naman nahuhulog. Hindi na ba ganun ka-sturdy ni Joby? Sa bagay, ilang taon na kasi to. Ayaw na nung mag-stand. Oh my god. Ayan guys, sorry. So, yan, kung gusto nyo linisin yung cards nyo, meron naman way para malinis yung mga simple whites or i-press para yung mga nakaangat na natin surface maayos. So, dumating na yung FedEx guys. FedEx 5 sakto? 26, 7. Ganun lang magpasa ng card sa PSA. Yung i-example pa rin natin si Pikachu. So 110, 'di ba yung nandun sa ating system times 60, 6,600 na plus 5,000. Saan galing yung 5,000? Yung 5,000 is yung shinip natin papuntang US. So, yun yung galing tayong FedEx, tapos papaship natin papuntang USA. Magiging 11,000 na. Tapos, pag uuwi pa yan, meron pa tayong storage fee ng 975. So, total, ang kakalabasan niya is 12,575.
ang magagastos mo sa pag-grade ng one card na si Van Gogh Pikachu or si Gray Felt Hat Pikachu. Pero yung manggiging commercial invoice nito is only $40. So yung $40 times 60 mo, ang kakalabasan niya is 2,400. So below 10,000 siya, 'di ba? Yung mangyayari niyan is hindi ka itatax, kaya doon natin kinuha yung 975 dun sa computation natin kanina. What if naman if more than 10,000 yung commercial invoice mo? What is commercial invoice pala? Yung commercial invoice, kunyari, 'di ba, may nakita kang 16, mas marami kang card na pinasa. Tapos yung base model mo is $16 per card. Sabihin na natin nagpasa kang 20. So lalabas nun is $320 times 60. Ang lalabas nun is 19,000. So more than 10,000 na siya, 'di ba? Ang mangyayari niyan is magkakaroon ka ng tax. Is either 5,000 or 11,000 yung babayaran mo. Pwera pa sa shipping and everything. So mas mahal kapag ganito kataas. Kaya mas okay kung makisabay na lang kayo sa mga nagre-grade, or pwede nyo pasabay yung mga cards nyo sa akin. Nagre-grade din tayo guys ng PSA, BGS or CGC. Sa BGS naman, ganun din yung sistema nila, pero yung sa kanila kasi hindi sila naka-insured shipping. So kahit umabot ng 19,000 yung tinagrade nyo sa kanila, hindi nila i-value as 19,000, i-value pa rin nila as $100. Kasi nga, i-declare nila na pinagrade appraisal lang yung card na pinadala sa kanila, hindi sinold or binenta. So yun yung pinagkaiba ng PSA at saka BGS. So pag uwi ng BGS, mabayaran mo lang yung storage fee ng FedEx. So if any questions, you can comment down below sa mga sa may mga katanungan, and syempre sa ating natin pag-giveaway. So surprise mo na yung pag-giveaway. Just 1,000 views, 100 likes, and comment down below what do you want. So yun yung tutorial natin, step by step, lahat ng nalalaman ko. If meron pa akong nakalimutan guys, feel free to comment down below para masabi din natin sa mga gusto magpasa sa kanila ng sarili, or kung gusto nyo sumabay sa akin, pwede guys. You can PM me sa aking mga social media, nandyan sa baba sa description. So yun lang guys, sana nakatulong. So I hope you enjoyed my video. Click na notification bell to keep you updated, and don't forget to like and subscribe.